Ito hong bali-balita ngayon tungkol po dito sa sinasabi daw po na mando ng Bangko Sentral ng Pilipinas, baby girl, na hindi daw maaari na yata. Kasi sorry, wala naman ako mga ganyan eh. Wala tayong mga... Wala kang e-wallet? E-wallet? Oo. Wallet nga, wala ako eh. Oo, yun ang mahirap dun. Diba? Oo. Kasi pag sinabi, pag binasa mo mga balita, para bagang as in, wala nang pagkakataon, wala nang kakayahan, wala nang chance ang sino man pong may smartphone na lumahok dito po sa mga online gambling na ito at tataya po sa pamamagitan ng kanila pong mga kung ano man pong tawag nito dyan sa mga e-wallet na yan, baby girl. Oo, ito nga po mga kapatid, ang isa sa mga pinakamalaking balita po kahapon kung saan inuutusan nga po nitong Bangko Sentral ng Pilipinas ang lahat ng electronic wallets or e-wallets na tanggalin po ang koneksyon o links sa mga online gambling platforms. Kapag headline lang ang binasa mo, katulad ko, nung una ko itong marinig na balitang to, iisipin mo, kahit papano naglabas ng utos, mababawasan yung mga nagsusugal gamit ang e-wallet. Hindi ba? Kasi yun ang pinakamadaling paraan ngayon dahil halos lahat na ng tao ngayon ay may e-wallet. Pero, nang tignan ko, itong binabasa ko, ang sinasabi, doon mismo sa e-wallet mga kapatid, merong mga app ng online sugal. Pwede kang direktang magsugal doon. Pero doon mismo, sa app ng mga sugal or website, pwede ka pa rin gumamit ng e-wallet para makapagsugal. So yun ang kailangan nilang ipaliwanag. Kasi akala ko talagang total ban ng paggamit ng e-wallet sa pagsusugal. Well, ang Bangko Sentral po naglabas nga ng kanila pong statement lang. Kasi humihingi kami ng panayam. Mamaya din po, pag meron pa ho tayo mahaba-habang oras, kasi nga po ang ating programa ngayon ay hitik na hitik sa mga panayam at importanteng mga balita. Tignan natin kung ano reaksyon dito nitong mga e-wallets provider na ito. Anyway, ang sabi daw po nga ay yung binasa ni Baby Girl ang sinasabing naging aksyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas dito sa isyong ito. Oo, sabi mismo dito, Sige. we're removing the in-app links Sige. from the websites. Pero And again, then hanggang daw yan, effective? effective that bukas, Sabado. Alright. Epektibo na yan kasi binigyan sila ng 48 hours. Siyempre, meron mga ilang senador na nagpabida. Bakit may bigyan pa ng 48 hours? Okay. Bakit hindi agad-agad? So dito po sa Oo. isyong ito, obserbahan natin ano ba ending nito? Yan, doon pa rin po tayo. Ano ba ending nito? At the end of the day, total ban ba ito o eventually po tuloy ho lang naman din, di ba? Opo, at ilang pong hearing ang kanila pong gagawin sa isyong ito. So let's observe and be so keen about this issue. Tayo po'y makilahok sa diskusyon sa napaka-importanteng isyong ito. But meantime, kung tuloy pa rin yung mga e-wallet na yan, maaaring sabihin natin na itong BSP action ay e-walay. Bilis ng utak mo, ha? Iwalay, Pero ayaw mo ba ng e-wallet? Convenient yun. Hindi para sa mga, hindi lang para sa sugal. Sa pagbabayad ng mga bills. Sorry. Ako pupunta pa rin ako. Saan? Magbabayad ako sa bill, pupuntahan ko pa rin, babayaran. Ito nga nakaraang araw, nagpabayad sa akin ng nanay ko ng bill. Sabi ko, huwag ka nang pumunta mismo dun sa sa mismong Bueralco, halimbawa. Pwede ka na magbayad yan sa Maya. Kayo, sa mga tulad ninyo, mahirap yung ganyan. Wag na nagkataong, sinasabi nila yung mga hack na yan, mga hack na yan. Isa lang po yun, Lolo. Isang hack lang po yun. Hindi po yun okay. hack. Baka dahak na yan. Hack lang po, hack. Oo. Ayaw niyo po bang mapadali po ang buhay niyo, Lo? Ayaw niyo po bang dumali ang buhay niyo? Yung panahon namin, madali lang naman ang buhay namin. Napakasimple. Opo. Nung panahon namin, wala pang flood control na yun. Wala daw flood Sige, control. andali muna. Ala pa ba ang ating kakausapin? Pakicheck lang mga kapatid kasi ito napaka-importanting isyong pambayan. Sangguniang Kabataan Election. Yung nga po, meron nga pong batas na pinasa ang Kongreso at sinasabi daw po postponed na naman ito. May mga question legal dito mga kapatid na kung saan po naman ang sabi din po mismo ng COMELEC nakakasiguro yata din sila na meron pong dudulog sa kataas-taasang hukuman para questionin po ang batas na ito. Na una na pong question, sinabi nga po ng Supreme Court na hindi pa pwede yan. Term extension yan. Opo. Samantala mga kapatid, habang tayo nakantabay po sa ating pong panayam baby girl, farmers
Oo, 10 kilos ang inyo pong alokasyon pero pwede mong kunin ito isang bagsak. Kumbaga po, para hindi ka babalik-balik, doon din po sa kukunan mo ng bigas. At pati daw ho, mga mangingisda ay magbebenepisyo na. May mga tumututol dito, kumukontra, etc. But again, mga kapatid, at the end of the day, hindi naman maitatanggi na malaking benepisyo po din yung murang bigas. Huwag ho natin iwaksi yung pong katotohanan doon. Pero doon po sa mga sinasabi na maliban dyan, dapat ganito, ganyan, yung nga po ang importante dito, lalo na sa usapin ng mga polisiya na dapat gawin po ng ating pong mga policy makers. No? Yan din po yan. And sabi nga niya, huwag lang pong kalikutin yung budget. Yun na nga, oo. Wag lang pong daw galawin. yung budget ng DA na naman. Oo. Opo, alam niyo. Parang parang traumatic din para sa yung kalikutan na yan sa budget, ano? Oo, nga para may trauma na sila. May no? trauma na sila. Kasi ganda. kahit si Sec Manny, yun din eh. Oo, di ba last time nung kausap natin siya? Kanina mismo. Oo. Oh, Tsaka even nung huli, every time kausap natin maganda siya. rin yung discussion ni Senator Ping Lacson. And in fairness ngayon, Yung corruptionary? when you talk about the Senate, we have Ping Lacson and Senator Tito Soto. Kahit pa paano po, may dalawa tayong tao doon. If we may use the word tao natin yan, meaning, opo, yan ang magbabantay in our behalf. Alright, itong dalawa po. Mga insertions. Yan. Si Senator Ping Lacson and Senator Tito Soto, salamat po na marami sa inyo. In the Senate. In the House, Sino bantay natin doon? well, may mga iba nagsasabi na magbabantay daw sila, pero mahirap dyan, halimbawa, hindi ko alam kung gaano kabisado ni Senator De Lima, Congresswoman De Lima, itong budget, alam niyo na, yung usapin po ng mga detalye dyan, si Attorney Shell Jokno, si Congressman Jokno. Yung ibang mga taga-minority dyan, napapanggap lang yon. Okay? Okay. Napapanggap na minority? Oo. Balikan ko lang ito sa customs. Kumusta na kayo sa customs, ha? Kumusta na? Yung mga ayaw sumunod sa order na hindi ka pa pwede mag-broker. Kumusta na kaya? Alam mo naman dyan. May hindi pa rin sumusunod? Ito po, no? Sa panig po noong mga, kumbaga, umorder na, na mga importers, tapos darating dito, sasabihin, ano na yan, ha? Hindi na sakop yan noong sinasabi na dapat magparating ka before September 15. Kukumpiskahin, istorbohin na naman, magkakaroon ng chance, alright, yung pong mangungutong diyan, na kumpiskahin itong mga legal na importasyon. Ang sinasabi po ng iba, sabi naman ni SEC, maganda rin kanilang ugnayan ngayon sa bagong pamunuan ng Bureau of Customs. Araw-araw din daw nakausap ang mga taga-customs. Sige, so meron tayo mga importanteng paalaala at sa ating pong pagbabalik, ito na po ang magandang balita. We will make some people happy today para pa rin po sa ating happy hour. And muli po habang paparating po ang ating 5 taong anibersaryo, definitely mas lalo pa pong uulan ng grasya.